Patay ang mag-ina at kanilang kasambahay matapos umanong looban ng kanilang bahay sa Santa Cruz, Maynila. Nadidiin sa naturang krimen ang isang tanod sa kalapit na barangay na positibong kinilala ng isang testigo. May ulat on the spot si Trisha Zafra. Trisha? Rafi, Pia, karumal-dumal na krimen ang bumungad ngayong umaga sa mga taga-Yacal Street, Barangay 355, Zone 36 sa Santa Cruz, Manila matapos di umanong looban ng isa nilang kapitbahay at pagpapaslangin ang tatlong nakatira rito. Mag-aalas 5 nga ngayong madaling araw, Rafi at Pia, nang matagpuan ng mga residente at tauhan ng barangay ang mga bangkay ng mag-inang Evelyn Tan, 40 anyos at Teresa Tan, 60 anyos sa salas ng kanilang bahay sa number 2017 Yacal Street. Bukod sa mag-inang Tan, patay din ang kanilang kasambahay na si Cristina Bartulay, 22 anyos. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, pagnanakaw ang motibo sa krimen na ang suspect ay tanod sa kalapit na barangay. Ayon sa isang saksi na itatago natin sa pangalang Tess na nakatira sa likod ng bahay ng mga biktima, alas 3 daw ng madaling araw nang makarinig raw siya ng sigawan mula sa loob ng bahay ng mga Tan. Lumabas daw siya para tingnan at makalipas daw ang may 30 minuto. Nakita niyang lumalabas mula sa likod ng bahay ang suspect. Nakasalubong pa raw ni Tess ang suspect at kinausap pa raw siya nito at sinabihan siya na wag daw sasabihin ang kanyang nakita. Positibong kinilala ng testigo ang suspect na si Nestor Delizalde ng Barangay 225 Zone 21 na pinaghahanap na ngayon ang mga pulis para mapanagot sa krimen. Pagnanakaw ang nakikitang motibo sa krimen ng mga pulis, nagpamigay pa raw kasi ng pera ang suspect sa ilang tao na kanyang nadaanan at nakasalubong sa eskinitang kanyang dinaanan bago siya nga mawala. Matapos niya na inaalarma na yung mga residente at kapitbahay ng mga biktima at ipinagbigay alam na sa barangay at pulis ang nangyari. Rafi? So Trisha, nakilala nung mismong testigo itong suspect? Talagang magkakilala na ba sila before? Rafi, kilala raw nung testigo yung suspect dahil nga tanod ito sa kalapit na barangay at rumuronda tuwing gabi. At yun nga, gaya nga nung sinabi niya sa atin kanina, sa ating panayam sa kanya, matapos daw ito bumaba mula doon sa bahay ng mga biktima, nakasalubong pa raw niya itong suspect doon sa iskinita at kinausap siya at sinabi nga raw sa kanya ng suspect na wag na lang daw maingay dahil mukhang nadisgrasya raw niya yung mga biktima sa loob ng bahay. At pagkatapos daw niyan ay dali-dali nga raw lumakad papalabas ng eskinita yung suspect, Rafi. Wala namang nabanggit, Trisha, yung testigo kung pinagbantaan siya nitong suspect. Wala naman daw ganon, Rafi. Mabilis daw kasing lumayo itong suspect matapos siyang makasalubong nito at kausapin. Matapos manggaling ng suspect dun sa bahay ng mga biktima. At Trisha, bukod dun sa isang suspect na ito, meron pa ba siyang ibang nakita na kasamahan niya? Ayon dun sa testigo, Rafi, nitong mga pulis na nakausap din natin kanina, bukod dun sa itinuturong suspect ay wala nang iba silang itinuturing na suspect dito sa krimeng ito. At Trisha, may pagkakakilala na ba tayo kung anong trabaho nitong biktima dito sa pagpaslang? Yung mga biktima, ayon sa inisyal na investigasyon ng mga pulis, yung isa sa kanila, si Evelyn Tan, 40 anyos, ay isa raw executive sa isang bangko dito sa bansa. Yung kanyang ina naman ay tinitingnan pa kung ano yung pinagkakaabalahan, samantalo yung kanilang namang kasambahay na 22 anyos ay 4 na taon na palang naninilbihan sa kanila, Rafi. At Trisha, panghuli na lamang, nakikipagtulungan naman itong mga opisyal ng barangay para mahanap itong suspect? Oo, Rafi. Ayon sa mga pulis, very cooperative naman yung mga tauhan ng barangay, lalo na yung barangay kung saan tanod yung itinuturong suspect. Malapit silang nakikipag-ugnayan sa pulisya ngayon para nga matunto na yung kinaroroonan ng suspect para mapanagot dito sa nangyari, Rafi. Okay, maraming salamat, Trisha Zafra.